Mabuhay, magandang araw. Narito ang mga nangungunang balita sa Caraga Region ngayong linggo, hatid sa inyo ng Caraga in Focus News. Formal na tinanggap ng lungsod ng Butuan ang pagiging host city ng flagship project ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA na 17 sinima rehiyon ngayong taon. Sa tulong nito ay mabibigyan ng oportunidad ang mga baguhan, veterano o amateur at professional na mga regional filmmakers na magkaroon ng network at maipakita ang kanya-kanya nilang mga likha. Nagpahayag din ang lungsod ng Butuan ng suporta para sa aktibidad dahil mayaman ang lungsod sa kultura at kasaysayan na maaaring maging inspirasyon ng mga filmmakers. Pinirmahan ni Agusan del Norte Governor Maria Angelica Rosdel Amante ang Interlocal Agency Partnership o ILAP sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Norte, LGU Kicharao at Philippine Army sa pamamagitan ng 52nd Engineering Brigade at 902nd Infantry Brigade para sa pagpapatayo ng isang palapag na school building na may 4 na silid-aralan sa sitio Zavanta Valley, Barangay Bangayan, Kicharao, bilang tugon sa patuloy na pagdami ng mga mag-aaral sa nasabing lugar. Ang ILAP ay sumusuporta sa EO70 o ang whole of nation approach ng pamahalaan para makamit ang kapayapaan at upang matuldukan ang mga lokal na armadong labanan ng mga komunista sa Mindanao. Nagsagawa ng pagsusuri sa soil sampling para sa corn at cacao ang research team ng Provincial Agriculture Office sa Agusan del Sur sa bayan ng San Luis, Bunawan at Prosperidad bilang parte sa programa ng provincial government na masiguro at mapanatili ang mataas na produksyon at kita ng mga magsasaka. Naging maayos ang kanilang pagkolekta ng soil sample sa 120 corn at cacao farm sites sa mga nabanggit na bayan at ito ay mas pag-aaralan pa bilang parte rin ng kanilang research project kasama ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research o DA-BAR. Nagsagawa ang Surigao City Traffic Management Office ng consultative meeting sa mga opisyalis ng iba't ibang tricycle operators at driver associations o TODA sa lungsod sa CMO Banahon Conference Room para sa City Ordinance No. 228 Series of 2005 o Comprehensive Traffic Code of Surigao City Chapter 4 Section 14 o a Prohibition of Motorized Tricycle for Hires na lalampas sa Mines and Geosciences Bureau Kilometer 3 National Highway Barangay Buwan, Surigao City. Batay dito, direktiba ng DILG na limitahan ang mga motorized tricycle for hire sa paggamit ng national highways at ang programa ng pamahalaang lungsod ng Surigao para sa mahusay at ligtas na lansangan. Ipinagmamalaki ng bayan ng Tagbina, Surigao del Sur na kilala bilang Land of Aroma ang tagumpay nito sa 32nd Travel and Tour Expo 2025 na ginanap noong 7 at 9 ng Pebrero sa SMX Convention Center, Pasay City. Itinampok ng Tagbina ang kanilang mga premium coffee na produkto tulad ng Tagbina Coffee, Kape Nicolas at Tagbina Coffee Jam na nagmula sa masaganang lupain ng bayan. Ang makakalikasang pagtatanim at maingat na paggawa ng mga produktong ito ay nagbibigay daan upang ipakilala ang natatanging lasa at kalidad ng kape ng Tagbina sa mas malawak na merkado. Ipinakita ng napakalakas na demand sa expo ang lumalaking interes sa Tagbina Coffee dahil sold out o ubos agad ang stock ng kanilang mga produkto. Ang mainit na pagtanggap na ito mula sa mga mamimili ay isang patunay sa tumataas na pagkilala at pagpapahalaga sa mga dekalidad na lokal na produkto. Nakipagpulong si Dinagat Island Schools Division Superintendent Florence Almadal kay Technical Education and Skills Development Authority Provincial Director Alan Milan kamakailan lamang para mapalakas ang ugnayan ng Department of Education at TESDA sa pag-assess at pag-certify sa mga estudyante ng senior high school sa ilalim ng Technical Vocational Education Track, kasali na ang Technical Vocational Education and Training o TVET bilang viable career option. Sa ilalim ng programa, ang TESDA ay magbibigay ng skills assessment at national certification o NC para sa mga qualified senior high school ng mga estudyante. Pagpapatunay ng kanilang kakayahan sa mga technical field katulad ng automotive, agriculture, tourism, information technology at iba pa. At yan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang mga nangungunang balita sa susunod na Sabado, dito pa rin sa Caraga in Focus News, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Caraga. Ito si Rene Luzon Escuadro. At sa iba pang mga balita, huwag kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.